Isa hong retiradong maestrado o justice ng Korte Suprema ang nagsasabi ho ngayon na may mga violation, paglabag dito po sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at agad na pinadala dyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands. At ito po ay tumutugon sa pangalang Justice Adolfo Ascuna. Ito po ay retired justice ng Korte Suprema. At yan po ay hindi matatawaran yung kanyang credentials at napakarami ho ng mga pag-aaral na ginawa ho nito. At siyempre, ma-appoint ka dyan sa Supreme Court. Talagang napakagaling at sa batas ho, mga kababayan. Dito ho ay sinasabi po ni Justice Ascuna na yung naging basihan ng gobyerno, yung Republic Act 9851, Section 17, ay nakalilito. Kasi dapat ho talagang, ano ba talaga ang pinagbasihan ng gobyerno para agad na ipaaresto at ipatapon sa The Hague, Netherlands, itong dating Pangulo. Kasi narinig po natin, di ba, sa isinagawang pagdinig dyan po sa Senate Committee on Foreign Relations, di Senator Amy Marcos, na binabanggit ho ni Justice Secretary Boying Remulla na ang kanilang basihan ay 9851, yung Republic Act 9851, Section 17, na kung saan yung isang tao na may kaso, di ba, katulad doon kay dating Pangulong Duterte na crimes against humanity, dalawang option dyan extradition at isa i-surrender. Ayun ho. Pero nakalagay ho pala ron sa batas na yan, sabi po ni Justice Ascuna, pursuant, depende ay sa tratado o treaty, kasunduan. So, sabi ni Justice Ascuna, ano ba talaga? Meron ba tayong kasunduan at treaty o wala? Sabi ng gobyerno, wala dahil sa, di ba, hindi na nila kinikilala ang yung kapangyarihan ng ICC. At sa katunayan ay umatras na, di ba, ang Pilipinas dito po sa ICC sa Rome Statute, di ba? So, wala na ho tayo. Pero ito, maganda pakinggan ho natin, ito hong paliwanag ni Justice Ascuna at yung kanyang binabanggit na may mga violation po. At patungkol din dito sa sa Rome Statute o dito ho sa yung Article 59 na yan na dapat kinakailangan iharap sa local court ang isang akusado. Tapos meron ding hong pending na yung habeas corpus na ipinitisyon ng mga anak ng dating Pangulo at na kung saan dyan talagang isa po sa intensyon ay di ba, i-produce ang tao at iharap sa korte. Kaso nasa ICC na po ang dating Pangulo, so mukhang malabo na yan. Pero sabi ho ni Justice Ascuna, hindi dapat ituloy yan at desisyonan ng Korte Suprema para magkaroon kung ano bang yung legalidad dito po sa usapin ito. Ito, panoorin po natin at pakinggan yung pahayag ni Justice Ascuna. Ito po sa interview ni Attorney Karen Jimeno at Attorney Mike Toledo ng abogado sa Billionario News Channel. Ito, panoorin po natin mga kababayan. Ito. The habeas corpus case is now filed. That's what exactly what I was going to ask about, which is perfect because we have a justice of the Supreme Court. It's pending in the Supreme Court. There's a habeas corpus filed by the children of President Duterte. Yes. There's an argument that it is no longer, it's already moot because he is already there in The Hague. Therefore, what's the point for a habeas corpus? And there's also an argument saying that number two, well, writ of habeas corpus only applies if a person is illegally taken away, and you have to show to the court why he was taken away and show his body to the court. Now, in this case, they're saying, but he was surrendered validly, pursuant to an agreement with the Interpol, and then again, he's now in the ICC. So, what is your view on that as far as the habeas corpus cases are concerned? Okay. First of all, it's not muted, this habeas corpus case, simply because we can no longer return the former president because he's already in the hands of the ICC. So habeas corpus will not lie because it's supposed to be to return the body.
Yes. But there's also another dimension of habeas corpus, which is the legality of the surrender. And that's not muted. The court can rule on that. On the legality, my opinion is that Section 17 of Republic Act 9851, which provides that in case someone already being investigated by international tribunal, the Philippines may surrender such person. But the last sentence says, pursuant to treaty obligations. Yes. Pursuant to. Yes. But in this case, since we withdrew, are you saying that the Correct. basis could still be Yeah. the Rome Statute? What is the analysis That's here? it. So, is there still a treaty or not? If there is no treaty, then you cannot surrender. Because the surrender under Section 17 must be pursuant to treaty obligations. Now, if there is still a treaty, then you have to follow the treaty, which it says Article 59, bring first to the local court. So may violation talaga. I know this discussion is Yeah, really it's very very- interesting. Okay, so yun ho mga kababayan. So maliwanag po na binabanggit po ni Justice Ascuna na meron po talagang violation. So maliwanag naman kasi lumitaw na rin ho yan sa mga ginawang pagdinig dyan po sa Senado. Di pa po sa komite ni Senator Amy Marcos, yung Senate Committee on Foreign Relations, na lumilitaw na talagang meron pong mga violation. At yung pangalawa sanang hearing, kaya lang hindi po dumalo, di ba, yung mga cabinet officials ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi po na kumpronta. Pero lumitaw talagang, di ba, yung sinasabi ho ng Marcos Jr. administration na nabigla na lang daw po sila, dumating na madaling araw itong arrest warrant. So, inilatag po ni Senator Amy Marcos na hindi, last year pa di ba? Nagtungo rito yung mga taga-ICC at sa mga, may mga ano pa kung saan dinala sa mga hotel. So, tinulungan talaga at may mga escort pa. Mga kababayan, para po sa kanilang seguridad. So, maliwanag po yan na talagang planado. Pero dito ho, isa pong retiradong maestrado o justice ng Korte Suprema nagsabi may violation, siguro dapat hong ayusin ho rito at remedyohan ng Korte Suprema. So sa gagawin sana nila, no, sana magpatuloy at pending pa naman ho ang desisyon dito ng Korte Suprema na yung sa writ of habeas corpus na yung sa usapin na kinakailang i-produce at ibalik, iharap sa korte, ito pong si dating Pangulo, mukhang malabo na yon. Kasi nasa kami na siya ng ICC. Diyan po sa The Hague, Netherlands. Samantala, yung usapin naman, yung sa legalidad ng pag-aresto. So, yun ho maganda. Kaya, ewan ko kung paano ipaliliwanag. Baka siguro kaya na hindi umattend ito hong mga cabinet officials ng dating Pangulo dahil sa, ang hirap po talaga, ipaliwanag. Kuminsan talagang magkakabuhol-buhol ka kapag hindi ka nagsasabi ng totoo, mga kababayan, di po ba? Kasi ang liwanag, sabi po ni Justice Ascuna, yung ginagamit ho na batas ni Justice Boyeng Rimulya, yun ho, di ba, yung Republic Act 9851, Section 17. Tsaka yung ginamit pa, may surrender, may hindi shall. Ano ibig sabihin ng may? Nasa sayo, pero may option ka na isurrender mo, hindi. Kasi pag shall ay mandatory. Yun ho, kaya la decision kasi talaga ng Marcos Jr. government na talagang isurrender. Pero kapag iyong isusurrender, yung si Duterte, isusurrender mo, ano ba, nakalagay sa batas din, no? Ating batas, yung Republic Act 9851, pursuant, dependent, sang-ayon sa mga kasunduan o tratado. Kung wala tayong tratado, bakit ito isusuko? Pero kung meron naman tayong tratado, ito ang paraan. Kailangan idaan sa extradition. Yun ho, may kasuhan, may hearing pa. So malabo ho talaga. Pinakamainam ho talagang gawin para matapos na ho ang isyong ito, Pangulong Marcos Jr., aminin nyo na. Oo, pinlano namin yan. At talagang gusto ko magaganti dyan ganun lang siguro. Aminin nyo na. Wala naman magagawa Di ba? Doon ako sa ICC. Ang dating Pangulo.
Wag na ho kayong magpa-alibay-alibay na kung ano-ano na kesyo, hindi, Interpol lang ang sinunod namin, yung ICC ay hindi namin kinikilala, wag na ho. Diretsahan na ho tayo. Alam nyo ho, di ba may kasabihan, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwag. Kasi ganyan ho ang ginagawa nyo kaya lalong bagsak, lagapak ang inyong rating lalo na yung trust rating, di ba? Yung sa pinakahuling survey ng Publicos, bagsak po yung trust rating kasi ganyan ho talaga, mababawasan po talaga ang tiwala sa inyo ng taong bayan kung paiba-iba, pabago-bago yung mga sinasabi ng inyong administrasyon, mas maganda na ho tayo, magtapatan na ho tayo. Di ba? Sige, pinalano namin yan at gusto namin doon sa litisin tapos ang kwento. Ayun ho. Di ba? Para tahimik na siguro. At pagtuunan nyo ng pansin yung mga napakaraming problema ng mga Pilipino. Okay, sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo, i-share at i-like para lagi kayong updated dito po sa ating mga komentaryo, pagbabalita, at siyempre lalo na ho sa kaso ni dating Pangulong Duterte, dito po sa kay BP Sara, ganyan din kanyang kinakaharap na impeachment trial, at ganyan din sa iba't ibang mga politiko o opisyal ng gobyerno, at maging retirado ho, ito katulad ni Justice Luna, na ating pong sinusubaybayan kasi importante ho yung kanilang mga sinasabi. At ito po yung maaaring makatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, maraming salamat po muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.